Sa puntong ito ay makakapanayam naman natin sa linya ng telepono si Gemma Cruz Araneta, dating cultural advisor ni dating Manila Mayor Alfredo Lim. Magandang umaga po, Ms. Araneta. Magandang umaga naman sa iyo. Ito ba si Howie? Si Howie po ito, ma'am. Sinabi po kasi ni... Oo, Howie. Yes, sinabi po kasi... narinig ko. Opo. Yes, ano pong reaction niyo dun sa sinabi ni Mayor Lim na sabay niyo raw in-inspection yung area, no? Tama yung sabi ni Mayor Lim dahil nga nung nakita namin yung mga polyeto ng Torre de Manila, parang isinagmamalaki pa nila na malapit raw sila sa Rizal Monument, no? Kapag nakatira ka doon, pag nag-aalmusal ka, makikita mo na si Rizal. Something like that, no? So ngayon, sabi ko kay Mayor Lim, sir, mag-ingat po tayo dyan dahil may mga batas tungkol sa heritage. At saka yung Rizal Park, sacred ground po yan. Hindi lang naman si Rizal ang namatay dyan, no? So sabi ni Mayor, pumunta nga tayo doon. So pumunta kami doon sa May Calabao. Tapos, yung katulad na sabi niya, doon sa May Santa Isabel. Ngayon, napansin namin na kung yung gusaling yon ay hindi tataas doon sa mga puno na nasa likod ng Bantayog ni Rizal, ay hindi mo naman talagang makikita. Hindi makakasira ng Vista Corridor. Vista Corridor, yan ang termino na ginagamit sa mga heritage conservationists, no? So, ang binigay niyang permiso ay for 7 stories. Tapos, humingi yata ng extension na naging 19 yata o 20. Kahit na ganun kataas, hindi mo nagpasin doon sa mga puno sa likod ng monumento, hindi mo makikita. Tapos, yung City Council, sinuspend din nila yung construction. Ako, ba't nila ginawa yun? Anyway, suspended. Tapos, nung si Joseph Estrada yung naging alkalde, biglang may construction na naman. At hindi lang 20 stories, umabot pa sa 49 yata, di ba? Okay. Hindi na si Mayor Lim ang nagbigay ng permiso noon. Yes, pero may... Alam mo, Howie, ito ay naging tema ng isang Senate inquiry ni Senador Pia Cayetano. Yes. Masinop niyang pinag-aralan lahat ng mga resolution, yung mga zoning permits, lahat ng mga papeles na may kinalaman dyan sa Torre de Manila. At sabi ni Senator Cayetano nung natapos na yung hearing na meron talagang bad faith sa ganang DMCI at saka yung Manila Council. Dahil bakit nila sususpendin yung binigay na permit na 7 stories na pwedeng umabot sa 20, sinuspendin nila. Tapos, nang nawala na si Mayor Lim, sila naging 49. So sabi nga ni Senator Pia, bakit gano'n? Parang talagang may bad faith. Okay, ma'am, just para... Maganda sana kung balikan natin yung mga conclusions yung inquiry ni Senator Pia Cayetano. Okay, pero gusto lang balikan din natin itong timeline ng pag-approve. Kasi sabi nyo nga, kasama kayo doon sa sumang-ayon doon sa yung 7 stories na unang specifications ng proyekto. Nawawala ka, Howie. Yes, ma'am. Pero sinabi nyo na sumang-ayon din kayo doon Nandito sa... kasi ako sa Kalambay. Nawawala ka. Okay, narinig nyo ako ngayon, ma'am? Narinig nyo ako? Okay. Kasi kagabi kasi may pinakitang dokumento itong si Mayor Estrada na may pirma ni dating Mayor Lim. Doon sa idang dokumento nag-approve ng 49 stories. Kasi sinabi nyo nga ngayon na ang inapprove lang daw ng ni dating Mayor Lim and then with your agreement yung proyekto ng DMCI na hindi lalampas ng 7 stories pero nagbago na nga ang specifications. Pero ang sinasabi po ni Mayor Estrada, ang inapprove daw ni Mayor Lim, hindi po yung 7 stories, pero 49 stories yung inapprove niya. Ay, ewan ko kung saan yung nakuha yun. Okay, so you're casting doubt on the document na ipinakita ni Mayor Estrada. Pero, okay, wala pa kaming kopya nun. Pero, ito nga ang issue ng exemptions, no? So, you're also questioning kung bakit nabigyan ng exemption itong binigyan ng kasi binanggit ni Mayor Lim kagabi doon sa interview na na-suspend nga hindi nga na-approve itong
request para itaasan nga itong building. Ngayon, nakikita natin sa mga monitors, no? It's almost finished. This is a 49-story building. Obviously, itong kayo mismo, tinatawag yung pambansang photo bomber ito, no? So, pero ang issue dito, paano nagkaroon ng exemption doon sa batas? Yan ang katakataka. Kasi nung nandiyan pa si Mayor Lim, hindi niya kasundo yung Manila Council. Kaya lahat ng mga proyekto ina-approve niya, ayaw nila. Minsan nga, pinatawag nga kami sa Manila Council. Ngayon, sabi ni Mayor Lim, sige, pumunta ka, ipaliwanag mo. So, pumunta naman ako doon sa Manila Council. Talagang ayaw nila yung proyekto. Kahit ang sinasabi ko na second stories lang naman, hindi naman makikita, ganon. Ayaw na sila talaga. Kaya, sinuspindi pa nila. Kaya, laking gulat ko, nung wala na kami dyan, biglang naging 49 stories. So, ang pinag-uusapan dito, two sets of laws, no? Yung zoning regulation ng Manila City Government, pero meron din heritage laws. Ito nga binabanggit nyo nga. Ano ba yung nasa heritage law? Hindi lang heritage law, nasa constitution yata yan na the government should protect our heritage, our culture. Nasa constitution yan, no? Kaya nagulat nga ako na palagay mo, itong mga DMCI, pwede mo naman sabihin na mayaman sila. Nag-aral sila sa pinakamahusay na mga eskwelahan dito sa bayan at saka sa dayuhan. Nakapagbiyahe sila, nakikita naman nila kung paano pinadakila yung mga sagradong lugar sa iba't ibang bayan. Pagdating dito sa ating bayan, bakit tinalapasangan nila? Siguro ma'am, ang daming nagtatanong, bakit kung ganun nga yung pananaw ng marami na talagang nagpo-photobomb ito kay Jose Rizal, bakit inantay pa no umabot sa ganyang kataas, sa ganyang kalaki, bago tigilin ng pamahalaan? Ito ka nagalak naman ako na yung taong bayang mismo ang nagrereklamo. Di ba? Hindi sila makakakuha ng magandang retrato. Para bang talagang nabatid ng taong bayan na hotel ka muna. Panglapasangan na nga yata ito sa isang lugar na katulad ng Rizal Park. Hindi lang naman si Jose Rizal lang namatay dyan. Nandiyan pa namatay si Gombursa. Ang dami pang katipunero, mga binaril dyan. Yan ang pinaka-sacred ground natin. Tapos, ito pang may pinag-aralan. Ang lalapastangan dyan, di sana tayo tutungo. Okay, ma'am. So, marami pang kailangang kakalin dito sa itong record nitong transaction ito, no? Between DMCI and Manila City Government and whoever else is involved. Pero ang tatanungin ko lang kayo, ma'am, ano bang way forward ngayon? So tinigil na to ng Supreme Court pansamantala, no? There's a TRO habang pakikinggan muna yung oral arguments ng magkabilang panig. But kung sakali nga ay hindi nga pumasa, hindi ma-reject nga itong ng Supreme Court, no? At ano ba ang mga options ngayon? Kayo dahil dati rin kayong tourism secretary at doon nga sa ibang panig ng mundo, pag may ganitong klaseng kaso, ano ba ho ang mga options? Ako personally, there's no other option. Dapat tapyasin nila yan. Dapat ano ho? Tapyasin nila yung building hanggang sa 7 stories na lang. So kung kasi ngayon mga over 30 floors na yan. So the big majority of the building. I think they should dismantle it. I-demolish. I think they should dismantle it down to 7 stories. So ma'am, obviously malaking proyekto pati yung demolition nito, no? So has this been done elsewhere in the world? May narinig tayo na may references sa isang real estate project sa Turkey rin na pinademolish dahil nga nasa isang lugar katulad nitong Luneta. So meron nang naganap na ganong demolition ng isang bagong proyekto? Alam mo, Howie, huwag ka na lumayo. Kasi nung panahon ni Mrs. Harper doon sa Intramuros Administration, itong General Manager ng Philippine Tourism Authority, na ngayon ay Fiesta ang pangalan, yung si General Manager Barbers, meron siyang pinatayong sports complex doon sa tabi ng pader ng Intramuros, doon sa moat. Nagpatayo siya ng sports complex doon. Kinamanda siya ng Intramuros Administration. Nanalo ang Intramuros Administration, giniba. Pinagiba yung sports complex na sa tabi ng moat. Pero katulad tabi ng Intramuros Mall.
So ma'am, katulad ba nito na halos tapos na yung proyektong yon? Tapos na nga yun eh. Oo. So, Tapos sige na. pa. So pinag-iba. Wala na doon. Di mo na Okay. makikita. Di mo na makikita ngayon. Wala na. And then yung labanan nasa Supreme Court din noon. I suppose so. Yes. Oo, Okay. kasi wala na. Hinahanap ko nga isang araw, wala na. Okay, pero Oo. para sa inyo malinaw na lumabag ito sa Oo batas. naman. Oo. Oo naman. Oo, kasi- naman kasi kung hindi natin maikagalang yung ating mga historical places, mga monuments, ano naman klaseng tao tayo? Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Gemma Maraming Cruz salamat, Howie. Araneta, dating cultural advisor ni dating Manila Mayor Alfredo Lim.